Alright, mega love shout out mga kakabsat. Nandito tayo kay Attorney Claire Castro, mga kakabsat, no? Ito, na-miss na naman natin si Attorney Claire Castro. Actually, naka-live siya ngayon. Presidential wannabe Sara Duterte pinagtatawanan sa mga sinasabi. Bakit naman ganon? Ako, pinagtatawanan si Lustay. Ay, Diyos ko Lord, ako po. O sige, magkuhan muna tayo. Pakinggan natin. Ano, kakastart lang ata ni Attorney Mabsat. Sakto. Punta natin si Attorney. Kamustahin natin si Attorney Claire Castro. Live po to guys ha. Nakatap tayo kay Attorney. Nakatap. Kamustahin natin si Attorney. Yan. Thank you sa pa-shoutout, Shiro Kanzaki. Reggie Arevalo, Jojo Calvelo, Josie Dominguez, okay, Robert Frial, and Freddy Cruz, ha? Okay, Zap, ito parang ngayon pa lang kita nabate, pero thank you. Zaf, Yota, Carlos Braham, Si Benzer nandito? Carlos Abraham, and Michelle Tobias. Okay, mga clear, ito nakita ko, ha? Pero kanina napag-usapan namin to. Nila Secretary Ronald Llamas sa 4 alas. Pero tignan ko yung video. Ito kasi, ito yung parang nagba-viral siya. Siguro nakita nyo na to, ha? Pero pakinggan natin. Kaya, nagba-viral siya. Pahiram po, kanino nga ba to? Nutriban Republic. Pahiram po muna ng inyong, ano tawag to? Reels, no? Or TikTok or whatever. Reels or shorts. Palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas na. Actually, mga kakli, sa totoo lang, pag nadinig yung buong itong advice ni Vice President, ginagawa na po ito eh. Ginagawa na po itong gobyerno. Naghihintay na lang po tayo ng batas patungkol doon sa pagpasa ng pag-reduce, no? Yung giving the President emergency power para sa pag-reduce ng excise tax. Ayan. Kasi malaking bagay po yan. Isa pa po ay hinihintay din po natin na magkaroon ng certification itong Biofuel Act. Okay? Kasi hindi po pwedeng mag-import yan nang hindi pa po kung sakalang pwedeng mag-import pag wala supply. So pero kailangan po mas mabilisan po ang action ngayon. Kasi kung hindi pa po agad-agad mas masasawata yung sigalot dito sa Middle East, kailangan po talaga tayo magtulungan. Diba? Kaya nandiyan po yung gobyerno. Lahat ng paraan ay ginagawa. So, umaga, yung pag-aayuda, yung pagtutulungan ng national sa local, nakita niyo po, nung nandun po kami sa NU, sa New York, meron po dito na mga secretaries po, Secretary Rex Gatchalian, nandiyan po si Acting Secretary Banoy Lopez, si Mayor Zamora and Mayor Isko, nandun din po si Attorney Vigor, no, ng LTO, nandun din po si Mayor, nakita ko, ng Las Piñas. Tulong-tulungan. Kumaga, bago pa nagbigay siguro itong si VP Sara ng kanyang mga suggestion. Marami na po na-formulate para sa ating mga kababayan. At meron po tayo nakita mga clear. Wait lang ito. Ito fake eh. Pero hindi nila kino-correct mga clear. Ito. Kita ko lang sa iyo. Pinasa ko muna. Wait ito. Bago tayo sumalang. Ito, alam nyo, kung fake dapat to. Okay? Ito, mga wait lang kanina ko ba? Ito. Kunin ko muna yan. Okay, pakita ko po sa inyo ha. Ang dami na naman itong mabubudol eh. Wait po, nasa na ako yan. Pero kung totoo, di pagyabang. Ba? Kung meron, attorney. Kung wala, Diyos ko Lord. Tanungin nyo kay Diyos ko Lord. Ito, nakita nyo to. Makapanlimbawot
sa balahibo, pusong Duterte. Ito OFW sa Middle East uuwi na. Thanks for Mayor Baste Duterte. Chinarter yata niya to or hinarte. Parang, oops. Ano yun? Wait. Oops, nangyari kay attorney, nawala. Naka-live tayo guys, nakatap tayo kay attorney ha. Anong nangyari kay attorney? Okay. Kailan mga clear. Wait. Isin ko lang Thanks. to. Salamat daw, Mayor Baste. Fake news yan. Salamat daw, Baste Ay, Duterte, oh. Diyos ko, Lord. Yan. Sa mga clear, tinan nyo to ha. Pero, tinignan ko naman kung totoo ito, mga ka-clear. Ito yung lumabas eh. So, well, anyway, kung totoo to, panindigan nyo yan. Nasaan na yun? Wait po. Oh, saan na? Ito. Nakita akong ganyan, ha? Pero tingnan nyo mga ka-clear. Ilan ang views niyan? Nasaan na yun? Parang 800 plus na to eh. 1,000 na views eh. Ha? Tapos, ito yung nakita ko. Siyempre, paki-correct na lang ako mga clear. Pero ito lang po kasi yung nakita ko. Kaya JIL pa o Review TV o. You know? Yesterday pa to o. Pahiram po JIL. You know? Fake news. Nagpadala umano ng aeroplano si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para upang matulungan ng mga OFW sa Middle East na makauwi sa Pilipinas sa gitna ng may iral na tensyon sa rehiyon. Layunin ito matiyak ang kaligtasan at pag-uwi ng mga apektado na Pilipino. Mga clear, tingnan nyo naman. Kung totoo to, wala namang problema, nakakatuwa. Pero una, kung totoong galing kay Baste Duterte to, siyempre, ipakita niya yung mga resibo dito. Diba? Walang wala ko resibo. nakikita sa mainstream. Pero, siyempre, mga ka-clear, saan bansa yan? Sana dito din sa Qatar, sunduin din kami. Kuha ng picture sabay sasabihin DDS parang Duterte pa rin ang presidente. Salute po kay Mayor Baste. Tignan niyo. Legit to. Walang TV coverage. Only here in social media. Yan papatuloy na mahal ng mga Duterte ang mga Pilipino. Diba? So kung totoo ito, mga clear, well and good. Pero, pakita nyo yung resibo nyo. Diba? Tapos may nag-fake news. Fake. So ito yung mga sasabi ko mga ka-clear eh. Sana wag tayo maniwala. Wag sana tayo maniwala lagi sa mga ganitong klase. Naaawa kasi ako yung mga di man makaduterte pero yung nabibilog yung ulo dahil naniniwala sa ganito. Diba? Kasi mga ka-clear sa akin, hanapin natin yan sa social media. Kasi pag ito, totoo to, social media to. Pag sa mainstream, at ibinalita ito, na-vet yun. May katotohanan yun. Pero kung social media, tapos hindi nyo pakilala, tapos, alam nyo, hindi naman tinutuwid, kawawa yung mga Pilipino na madaling maniwala. Tulad yan, salute daw. Diba? Well, anyway, sige, tuloy tayo dito. Para bakit kasi pinagtatawanan to si VP Sara. Kaya, balik tayo dito. O bakit pinagtatawanan si Lustay, mga kabsat? Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya. Ayan, bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya. Tulad ng pag-carpooling. Sa bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya. So, ang lumalabas dito sa sinabi niya mga ka-clear, bawasan ang carpooling. Bisikleta. Bawasan ang pagbisikleta. Huwag na kayo mag-bike, ha? Diba? Yun yung lumabas sa message niya. Kasi tulad ng... Yan ang presidente nyo? Diyos ko, Lord. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya. Tulad. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya.
So, i-avoid nyo, di ba? I-avoid nyo Diyos yung ko, mga Lord. gamit o yung mga bagay-bagay o yung mga activities na hindi nakakabawas Diyos ko, Lord Rudy. ng energy. Kumbaga, gumagamit ng fuel, hindi kayo makakatipid. So, bawasan nyo tulad ng carpooling, bisikleta. Kaya siya dito pinagtawanan. Tulad ng Tumatawa na kasi Elika, no? Diyos ko, Lord. pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng carpooling, tulad ng pag-carpooling, Sino gumawa ng script? Malay natin, Annalyn Ando, Diyos ko, Lord. bisikleta. Yan ang gusto nilang presidente. Pwedeng Diyos ko, ayusin Lord. ang schedule. Bawasan lang hindi paggamit ng elemento tulad ng carpooling na at protektahan bisikleta. ang mga mamimili ay higit pa sa ating The mga best. tao. Ito lang, bawal mag-bike, di ba? So, mga ka-clear, syempre, meron nang nag-ano nito. Meron nang gumamit ito. Ah, oh. Ito, kita ko rin to. Pailan po ate. Siya Heronda. Ah, Dahil mataas na Diyos ko, Lord. ang presyo ng gasolina, itigil na ang paggamit ng bisikleta dahil ito ay mataas ang polusyon, mataas ang paggamit ng enerhiya. Kaya ngayon, simulan na ang paglalakad. Halika na, pumuntang dahil. Charot. pumunta ng dahil. So, syempre mga clear, tignan ko muna. Kasi SOCMED ito. So, tinignan ko naman yung pinaka-original. Ah, so, ito yon. Okay, dito na tayo sa pinaka-ano. Kasi sabi ko lahat ng sinabi niya dito, nagagawa na po ng gobyerno yan eh. Tingin ko, kailangan lang kasing maging relevant ng Vice Presidente. Sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi sa totoo lang, hindi naman siya nakakatulong kay Pangulong Marcos Jr. Wala siya natutulong. Wala. Sige, tuloy tayo. Ito siya. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ulit Ngunit ang schedule ng lakad, ng enerhiya, epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Diba mga clear? Bakit? Bakit sa tingin nyo pinagtatawanan yung advice niya? Unang-una nagtawa dito mga ka-clear ay itong si Professor Ronald Llamas. Si Secretary Ronald Llamas doon sa 4 Alas. Pinagtatawanan niya kasi ang daming advice ng Vice Presidente kung saan hindi daw presidentiable ang dating. Hindi presidential Wannabe nga, wannabe di ba, attorney? Wannabe. ang dating ng Vice Presidente. Nag-a-advise siya tulad ng madaling magpadala Ng eroplano. ng eroplano sa Middle East. At kinumpara niya to sa biyahe Sa nung Davao. COVID. Manila yata to Davao o Davao to Manila. So just imagine kasi, sinabi pa niya na madali daw na magpabiyahe sa Davao kung gugustuhin dahil yun ang sabi ng kanyang kaibigan na naka-away from Davao. Tingnan niyo to mga ka-clear. Ikaw, kung magiging presidente ka, gagawa ka na ba ng desisyon dahil sa kwento ng iyong kaibigan? Kaibigan lang yun kay Liz Mama. Diba? Hindi mo ba titignan kung ano talaga yung nangyayari sa ground? Ito mga balita si Bilyonaryo kahapon. Sabi niya, OFW siya. Yes, pwedeng yung airspace ay open na, pero hindi pa rin sigurado kung magkakaroon ng atakehan. Diba? Pagbobomba at ma-target mismo yung
chartered plane o anumang eroplano na gagamitin ng Pilipinas pabalik ng Pilipinas from Middle East to the Philippines. Mismong OFW doon sa news sa Billionaire kahapon yata or the other day, ang sabi niya, hindi lahat ng mga kababayan natin gusto na umuwi dahil nandun pa rin yung fear nila. Dahil baka mas mahirap daw na matsyempohan yung disgrasya. OFW na yun mga kapatid. Ngayon, March 3, Feb 28 mga kaklira, close ang airspace. Feb 28. March 3, hindi pa siya open, mix, at iba may restriction. Kung ganon, mga kaklira, sabihin natin, sabi niya madali lang eh. Bakit niya sasabi madali? Hindi niya alam yung ground, ano nangyayari sa ground. At the time na unang pumutok, wala siya dito. Nagbabakasyon siya. Diba? So, paano yung malalaman yung danger doon sa surroundings sa Middle East? Kung nagbabakasyon siya. Tama. Diba? Alam pala niya, diba? Sabi niya, alam naman niya na magkakaroon ng gera. Alam pala niya na magkakagera. Pero at the time na unang pumutok, nasa bakasyon siya. Diba? Nasa bakasyon siya. Now, ang sabi kanina ni Secretary Liacas, hindi lahat ng Pilipino o OFW gustong umuwi. Pero sa ngayon, pinagsusumigapan natin, bago pa nagkaroon ng chartered plane ang Pilipinas, no, nag-lease sila ng plane for that. Nakapagpauwi na po ng OFW na 400. Halos 400 or lagpas 400 plus their dependents. Di niya yun alam. Bakit? Di niya inaalam eh. Ang Vice Presidente, hindi niya inaalam anong effort ng DMW at ng OWA. At kung ano ba ang iniutos ng Pangulo. Meron isang justice. Nag-grant. Justice pa man din yun. Diba? Tapos, isang justice na although kagalang-galang, nakita natin na kaklase pala siya. Oh. Lumalabas kaklase pala siya ni dating Pangulong Duterte. Nag-grant siya na hindi naman daw yun nilibre ng DMW. Pero daw nila yung pag-uwi at ang nag-asikaso ay Emirates. Tapos meron siyang pinakita na sinasalubong ng DMW yung mga ibang Pilipinong nakabalik. Unang-una, ang cargo po talaga ng DMW at OWA, unang-una po ay mga OFW na naipit. Diba? Yung mga bakasyonista, ililikas po kayo pero hindi po kayo yung sinasalubong talaga. Kung nagkataon na nandiyan kayo, okay po kasi ligtas kayo. Pero ang number one po na mandato po ng DMW at ng OWA, OFWs. Yan po ang pinangangalagaan ng DMW. Yung mga bakasyonista, hindi po sila yung numero uno na inaagapan ng DMW. Although sabi ko, Pilipino sila. Tutulungan sila. Pero para mag-grant ka, sasabihin nyo na hindi ito libre ng gobyerno at parang ang dating is ba't sinasalubong pa, wala naman kayong effort dito Emirates. Yun po ay sa pagtutulungan po ng gobyerno po natin kung paano rin sila nakikipag-usap sa mga airlines para sa OFW. At kung sinalubong man nila yung mga OFWs at napasama kayo at magrarant lang kayo dyan, hindi po kayo yung sinasalubong. Mga kaklir. Diba? Di na lang magpasalamat na nakauwi na maayos. Hindi na lang po ba makipagtulungan sa gobyerno. Kailangan talaga mag-grant.
Roger Romero, shout out. Tignan mo yung Live background. tayo, live. Classmate pala kasi. 'Di ba? So, anong point? 'Di ba? The mere fact na yung ating mga si Secretary Hans Kaktakba at ibang mga taga DMW at OWA sumalubong sa kapwa natin Pilipino, masaya na nakaligtas. 'Di ba? Sa nangyayaring sigalot sa Middle East, magra-run ka pa. 'Di ba? Anong klaseng Pilipino ka? Oh. Well, anyway, ito mga kaibigan. Kaya ito, nababatikos. Alam niyo kung bakit. Sige, banat attorney. Para kasing wala sa puso. Naman. Kung ano yung binabasa lang. Yung scriptwriter niya sablay, attorney. Diba? Iba po kasi nagbabasa lang At nag-iisip. at iba po talaga yung sumasagot mula sa puso. Yun. At sumasagot base sa kaalaman Kung may utak. at iba yung binabasa lang. Ang sulat na gawa pa ng iba. Diba? Ang Kaya kawawang dito, lutay. lumalabas. Mukhang hindi niya rin inaral yung kanyang speech. Yun lang. Dahil kung pagbabasihan natin yung salita, Eh, paano ba naman kasi? na bawasan Bawasan ang gawain, bicycle? abilidad, Sir Leonardo, bawasan daw pagbabicycle kasi nakakakuha daw ng enerhiya. Diyos ko, Lord. na gagamit pa ng enerhiya tulad ng pagcarpooling, bisikleta. So, mali yung paggamit mo. 'Di ba? Mali kung paano mo to nilahad. Yun lang. So, ano Tapos yan ang gusto nilang presidente. Diyos ko, Lord Rudy. anong mali, di ba? Anong mali? Kasi binabasa niya lang. Wala na. It's either di niya naiintindihan, yung binabasa niya, diba? Di niya naiintindihan yung binabasa niya, kaya wala sa puso. Kaya yung pagtawalan ka, diba? Katulad niyan, o bawal na magbisikleta, ang akala nga daw ni Secretary Llamas ay nagjo-joke. Pero hindi. Lumabas talaga sa kanyang bibig kasi binasa niya lang. So, paano makikita ang totoong pagdamay kung hindi ka naman din naman nakakatulong? Diba? There are so many ways to help the government. Pero di mo yun gagawin kasi ayaw mo makipagtulungan kay Pangulo Marcos Jr. And you admitted it many times. Diba? Kaya, nung napansin ito, parang 2% lang ang maaaring gumagana sa utak ng mga itong klase, ng mga leader. Diba? Sabi yan ni Secretary Llamas. Di talaga mga kaklear eh. Diba? Imagine ninyo, i-example mo sa nabawasan ang pagcarpooling, ang paggamit ng bisikleta. Wala yun sa loob mo. Wala sa loob niya kung paano niya tong sasabihin, magbabasa lang siya. Kasi kailangan maging relevant. Kahit na ba wala natutulong, at least maging relevant, mapag-usapan. Kaya gawa sila ng issue laban sa gobyerno, mga ka-clear. And that's a strategy. Para pag-usapan kahit nagmumukha ng walang alam. At nagiging parang source ng fake news. Basta dapat pag-usapan sila. Diba? Kasi ngayon, na wala naman sila na itutulong, hindi sila mapag-uusapan dahil wala sila natutulong. Wala talaga, attorney. Gagawa pa ng fake news. Dahil sila magaling. Plano, fake news. Diba? So they don't care if it is fake news. Basta pag-usapan sila at lumabas sa mata ng mga inosenteng tao na sila yung nagtatrabaho.
Di ba nakita niyo doon sa post na yun? Mark Bon Jovi Pangan, shout out. Aside from that, walang ebidensya na sila yung nag-ano yan. No? Na sila ang nagpadala ng eroplano na yon. Diba? At hindi ito na-cover na mainstream. Kung totoong sila yan, sa mainstream dapat nandiyan na yan. Bakit? Kasi pagyayabang nila yun. Pagyayabang nila yun. So ngayon, ang gagawin na lang nila is magdadaldal, daldal lang ng daldal, manira ng manira, itwist na itwist yung ibang mga facts, pabor sa kanila. Kaya ito mga sinasabi niya, matagal na itong ginagawa ng gobyerno. So sana naman magkaroon siya ng ibang suggestion na bago. Yung hindi pa ginagawa. Tapos, isa puso. Diba? Para hindi ma-misinterpret yung sinasabi. Diba? Yun eh. Pag wala talaga sa puso ang mga clear, hindi yun mararamdaman. Hindi yun mararamdaman. Okay? So yun lang mga clear, pinakita natin kasi inisip ko baka meme lang. Hindi eh. Itong huling Salamat, attorney. Talagang pinagtatawanan itong si Lustay Mabsat sa kanyang mga statement kasi hindi niya sinasa puso at hindi niya iniisip yung mga pinagsasabi niya. Tulad ng mga garapatang nag-subscribe na bobo. Diba, Sir Leonardo? Diyos ko, Lord. Another subtopic tayo, Mabsat. Maraming salamat, Attorney Claire. Thank you. Mukhang maganda yung ibang topic na Attorney Claire pero mukhang mahaba ito, Mabsat. Umabot kasi ng 30 minutes si Attorney Claire. Pero again, maraming salamat, Attorney Claire. Countdown ulit tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Here we go.